Sadyang may mga pangyayari sa ating buhay na kahit anong pilit nating balewalain o kalimutan ay hindi basta-basta mabubura sa ating isipan. Isa po ako sa may dinadalang ganitong karanasan, misteri. Bukod sa nakatatak ito sa aking isipan, ay lubos ko ring kinakahiya na nangyari ito sa amin. Oo, misteri. Wala ni isa sa amin ang may gusto sa naganap na yon. Pero hindi ko pa rin maiwasan na ilihim ito sa ibang tao dahil sa kahihiyan. At ngayon nga ay maglalakas loob ako at dito ko lamang po ito maibabahagi sa inyong channel. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Cheche. At hayaan niyo pong ikwento ko ang isang bangungot na nangyari sa aming pamilya. Ako po ay kasal at may 5 taong gulang na anak na lalaki. Ang asawa ko po na si Tim ay isang seaman at ang anak ko naman po ay itago na lang natin sa pangalang Clyde. Sa isa pong malaking subdivision kami nakakuha ng bahay ni Tim. Bago kami kinasal, ay pinlano po namin makabili talaga doon sa lugar na yon. Dati din po kasi akong may mataas na posisyon sa isang private company. Pero naging komplikado ang aking pagdadalang tao, kaya napilitan akong umalis muna sa aking pinapasukan sa kagustuhan na din ng aking asawa. Dahil madalas nasa barko si Tim, ay sa amin niya muna pinatira si Nanay Estela para may makasama ako sa bahay. Siya po ang nanay ni Tim. Mula po nang magbuntis hanggang sa mag-edad si Clyde ay kasama po namin si Nanay Estela. Pero hindi naman po panghabang buhay ganun at napapansin ko na bumabagal na si nanay dahil na din sa nagkakaedad na ito. Bukod pa dyan, pabalik na ako sa aking trabaho. Kaya sinubukan kong kumbinsihin si Tim na kumuha muna kami ng magiging kasambahay sa bahay. Ano kaya kung kumuha muna tayo ng katulong? Oh, bakit naman bigla ata yan? Nagkakaedad na din kasi si nanay. At saka lumalaki na si Clyde. Nakakahiya naman kung lahat ng responsibilidad e iiwan natin sa kanya. Isa pa, magbabalik na din ako sa trabaho ko. Naiintindihan ko yun. Kaso ang problema, saan naman tayo kukuha ng mapagkakatiwalaan natin? Sa panahon ngayon, mahirap na eh. Alam mo naman, maraming mga nawawalang bata o kaya mga ninanakawan. Kung sa agency kaya tayo kumuha, yung mga kapitbahay naman natin dito, may mga kasambahay din sila eh. Sa akin okay lang kung makakahanap ka ng maayos at yung pwede nating pagkatiwalaan. At saka kung maaari sana, yung nasa edad 40 pataas na, para hindi na yung, alam mo na. Para hindi na nagbo-boyfriend, yun ba ang ibig mong sabihin? Oo, baka maimpluwensyahan pa ng lalaki pag nakawan pa tayo. Sige, ako nang bahala doon. Hihingi ako ng tulong sa isa kong kaibigan dito sa subdivision. Doon ko nga po napapayag si Tim na kumuha ng katulong, misteri. Ayoko na lang po kasi na palagi na lang si Nanay Estela ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Baka mamaya isipin niya na nagiging alila na namin siya. Kinabukasan nga po
ay pinuntahan ko yung kaibigan kong katabing bahay lang namin para alamin kung may mga kamag-anak pa o kaibigan yung naninilbihan sa kanila at baka pwedeng mamasukan ito sa amin. Sakto naman dahil yung isa daw sa mga kasambahay niya ay may pinsan na nagbabalak na mamasukan dito sa Maynila. Kung gusto ko daw ay tignan ko kung papasa sa akin. Hindi naman po ako nagdalawang isip dahil kailangan ko na din po talaga ng makakatulong sa bahay. Ilang araw lamang po ang lumipas habang nag-aayos na ako ng pagbabalik ko sa aking trabaho ay dumating ang kasambahay mula sa kapitbahay. Tinawag ako ni Nanay Estela at may 2 tao daw sa labas. Ate, kamusta po? Ako po yung kausap niyo sa kabilang bahay po. O, ikaw pala. Siya na ba yung pinsan mo? Hindi po ate Hindi po natuloy yung pinsan ko. Kaibigan lang po siya ng pinsan ko. Eto nga ho pala si Lucy. Ay, ganun ba? Ang akala ko kasi pinsan mo yung mamamasukan sa amin. Yun nga po ate Kaya nga po nagpapaumanhin ako. Hindi na po sana kami pupunta dito. Kaso, mapilit ho talaga itong kaibigan ng pinsan ko Baka daw magustuhan niyo daw siya, kaya nag-a-apply ho. Nagkasakit ho kasi yung pinsan ko, kaya baka ilang linggo pa po siya bago makapunta ng Maynila. Doon ay biglang nagsalita yung kasama niyang babae. Ako nga po pala si Lucy, ate. Baka naman po pwede na kahit ako na lang po ang mamasukan sa inyo. Pasensya ka na talaga ha. Kasi ang usapan talaga namin yung pinsan niya ang mamamasukan sa akin. Masipag at masunurin naman po ako, ate. Kapag hindi nyo po ako nagustuhan sa loob ng 1 linggo, edi paalisin nyo na lamang po ako kahit walang bayad. Ay, hindi naman ako ganong amo. Ang iniisip ko lang paano kung dumating na yung pinsan niya? Edi doon na lang ho kayo magdesisyon kung sino sa amin ang pipiliin nyo. Huwag kayong mag-alala, okay lang naman po sa akin kung hindi ako yung mapili. Nang lumabas si Clyde mula sa pintuan, ay parang pagod na pagod kakatakbo. Binuhat ko agad ito at sinabing, "Huwag basta-basta lalabas ng bahay." Narinig ko na tumatawag si Nanay Estela at hinahanap si Clyde. Sumagot ako na nandito siya sa akin sa labas ng pinto. Lumabas din ng pintuan si Nanay at kita ko ang pagkahapo niya dahil sa paghabol sa aking anak. Naaawa ako sa magiging kalagayan ni Nanay sa bahay kung silang 2 lang ni Clyde at habang ako naman ay nagtatrabaho na. Kaya napilitan akong papasukin sa akin si Lucy ng ilang linggo hanggang sa makarating lang yung pinsan ng kasambahay sa kabila. Agad kong pinakilala si Lucy kay Nanay Estela at Clyde at naging maganda naman ang pagbati nito. Pinakita ko na din sa kanya yung magiging kwarto niya malapit sa kusina. Sinabi ko na din ang aking mga rules sa bahay na bawal ang magpapasok ng ibang tao at bawal din basta-basta mga alam ng mga bagay lalo na kung mga nakatago. Wala naman akong nakitang pagtutol mula sa kanya, Misteri. Sa katunayan nga ay nakangiti lang siya at parang masaya siya sa magiging trabaho niya dito. May ilang araw pa naman bago ako magsimula sa trabaho, kaya itinuro ko na lahat kay Lucy yung mga dapat gawin sa bahay na priority niya ay si Clyde at Nanay Estela. At lalong huwag niyang pagtatrabahuhin si Nanay sa gawaing bahay dahil nga sa nagkakaedad na ito. Tulad ng mga naunang reaksyon niya, ay wala naman siyang pagtutol dito, Misteri.
Kaya pagdating ng araw ng pagpasok ko, ay sinabihan ko si Nanay Estela na pakitignan na lang yung bago naming kasambahay. Kung may makita siyang kahina-hinala, ay sabihin niya agad ito sa akin. Ilang araw ang lumipas at naging maganda naman yung pakikitungo ni Lucy sa kanila ayon kay Nanay Estela. Masipag daw ito sa gawaing bahay at ni minsan daw ay hindi nagreklamo sa mga inuutos sa kanya. Kaya naman naging kalmado na ako at hindi na nag-alala pa sa kanila. Pero napapansin ko na tuwing uuwi ako ay para bang laging pagod na pagod si nanay at nagpapaalam na ito agad matulog. Inaantay niya lang daw akong makauwi ng bahay at sabay paalam na nito para matulog na. Yung tipong pagod na pagod sa gawain sa buong araw, ganun po yung nakikita ko kay Nanay Misteri. Habang si Lucy naman ay parang mag-uumpisa pa lang sa trabaho ng gabi. Siguro ay dahil bata pa siya, yun na lang ang naisip ko at si nanay naman ay tumatanda na. Biyernes ng gabi noon at matutulog na kami ni Clyde. Masaya siya nang malaman niyang bukas ay wala akong pasok at makakasama nila ako buong araw sa bahay. Natigilan ako nang magsalita ang aking anak. Naikwento niya na si Nanay Estela daw ay laging pagod at hindi na sila nakakapaglaro. Dito ay nagtanong ako, bakit naman mapapagod si nanay? Ano ba ang ginagawa niya? Ang sagot ng bata ay naghuhugas, naglalaba at naglilinis daw ng bahay si Nanay Estela. Agad kong tinanong kung anong ginagawa ni Lucy. Nanonood lamang ito ng TV at nagse-cellphone lang sa sala. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko sa anak ko dahil wala namang nababanggit sa akin si nanay tungkol dito. Kinaumagahan ng Sabado, paglabas ko ng kwarto ay nakita ko si nanay na naghahain ng aming kakainin habang si Clyde ay naglalaro lang sa sala. Kasama nito si Lucy na nakaupo lamang at nanonood pa ng TV. Dito ay nagalit ako at tinawag ko si nanay na bakit siya ang gumagawa nito. Hoy, ikaw Lucy! Anong ginagawa mo? Bakit hinahayaan mo na si nanay lang yung kumikilos? Ang tamad mo naman pala eh. Bigla itong humarap sa akin, Misteri. At kung may anong bagay ang nagpatulala sa akin, nakita ko na lang yung sarili kong tinutulungan ko na lang si nanay sa pag-aayos ng kakainin. Wala akong magawa, Misteri. Kusang gumagalaw yung kamay, paa at katawan ko. Para akong robot. Pahingi nga ng tubig. Naiinis ako, pero yung kamay ko ay kumuha ng baso at naglagay ako ng malamig na tubig at dinala ko agad ito sa kanya sa sala. Nagsalita pa ito sa akin. Kakain na ba? Nagugutom na ako. Ang babagal niyo namang magluto. Wala akong magawa nun at bigla na lamang akong nagsalita na. Pasensya na ha. Bibilisan namin yung pag-aayos ng makakain mo. Ganon ang naging gawain namin buong araw, Misteri. Kami ang gumagawa ng mga gawaing bahay at nagluluto ng mga kakainin na dapat ay si Lucy ang gumagawa. Habang si Clyde naman ay nakaupo lang sa sala
at naglalaro lang. Hindi ko siya nakitang tumayo o naglikot. Sa tuwing siya ay madudumi at maiihi, ay kami pa ang nag-aayos. Mawawala iyon kapag dating na ng alas 9 na ng gabi. Parang bumabalik kami sa dating kami kapag ganong oras na. Parang pagod ang katawan namin pero hindi namin magawang magalit kay Lucy. Kaya diretso na kami sa pagtulog pagdating ng ganong oras. Hindi na rin kami nagkakaroon ng pag-uusap ni Tim dahil sa sobrang pagod na nararamdaman ng aking katawan. Dito ay nagtaka na si Tim na bakit kung kailan pa nagkaroon ng kasambahay ay tsaka pa kami napapagod ni nanay. Hindi ko din magawang magsabi kay Tim at hindi ko din malaman kung bakit. Parang may nagpipigil sa aking magsalita tungkol sa bagay na yon. Dumating ang linggo at ganun pa din ang nangyari tulad ng nangyari sa amin kahapon. Walang pagbabago. 3 kaming parang robot lang sa loob ng bahay. Nakita ko na puno na yung basurahan namin sa likod bahay kaya inayos ko ito. Isinalin ko ito sa isang malaking plastic bag dahil umaapaw na. Pero humangin ito ng malakas kaya yung ibang basura ay kumalat. Narinig ko na nagsalita si Lucy at pinapanood niya pala yung ginagawa ko sa likod bahay. Ang tanga-tanga mo naman! Pulutin mo yan! Pagbalik ko, gusto ko malinis na yan ha! Yung mga basura, itapon mo agad sa labas yan! Sunod-sunuran lang kaming dalawa ni nanay. Hindi namin magawang magsalita o kumontra sa mga utos o salita niya. Parang nagiging batas yung bawat sinasabi ni Lucy sa amin. Ilang araw ang lumipas at ganoon pa din ang nangyayari, Misteri. Kahit nasa trabaho ako ay normal ang kilos ko pero hindi ko magawang magsumbong sa ibang tao. Hanggang sa dumating na ulit ang Biyernes. Habang pauwi na ako ng bahay, ay inaabangan pala ako ng kasambahay mula sa kabilang bahay. Ate, magandang gabi po. Inaabangan po talaga kita eh. Oh, magandang gabi din. Bakit naman? May sasabihin ka ba? Dadating na po yung pinsan ko bukas. Papapuntahin ko na ba agad sa inyo? Ha? Nandiyan na si Lucy, diba? Pero ate, diba, ang usapan natin, ilang linggo lang si Lucy sa inyo dahil pinsan ko talaga yung papasok eh. Oo nga, pero wag na lang kaya. Hindi ko alam, Misteri, kung bakit ako umaayaw sa mga sinasabi ng kasambahay dahil sa totoo lang ay gustong gusto ko nang umalis sa aking pamamahay si Lucy pero hindi kayang bigkasin yon ng aking bibig. Sumapit ang kinaumagahan ng Sabado at biglang may nag-doorbell sa amin. Agad naman akong lumabas para tignan ito. Yung kasambahay at yung pinsan niya ang nasa labas. Kinausap ko ito sa labas at sinabi kong baka hindi ko palitan si Lucy dito sa bahay. Lumabas naman si Lucy mula sa loob at nagsalita ito. Nandyan ka na pala, Lily. Pasensya ka na ha. Nagustuhan ako ng pamilya dito. Mataray ang pagkakasabi nito sa dalawa at binalak niyang pauwi na lang sila at marami pa daw kaming gawain sa loob ng bahay. Nagpaalam na lamang ako sa kanila at sabay na kaming pumasok sa loob ng bahay. Naiwan ang magpinsan sa labas ng gate na di makapaniwala.
Mystery. Ang susunod na bahagi po ng kwento ay POV o point of view ni Tim. Siya na po kasi ang makakapagkwento ng lubos dahil ang mga susunod na mangyayari ay base na lamang po sa kwento ni Tim. Kaya si Tim na po ang magpapatuloy ng storya. Ilang linggo na lamang po at makakauwi na ako ng Pilipinas. May nagchat sa akin isang araw. Galing po ito sa kaibigan namin sa subdivision. Base sa kanyang chat ay nababahala sila sa lagay ngayon ng aking pamilya. Lalo na kay Cheche at Clyde. Dito ay nagtanong ako kung ano ba ang nangyayari. Ayon daw sa isa niyang kasambahay, ay nagsumbong ito sa kanya na parang iba ang kinikilos ni Cheche at ng aking nanay. Naibahagi din niya ang iba't ibang kinikilos ng pamilya at nagpasintabi ito sa akin na batay lamang daw ito sa kasambahay niya. Malamang daw ay kinukulam ang pamilya ko sa loob ng bahay. Hindi ako makapaniwala dahil sa totoo lamang po ay hindi ako naniniwala sa mga ganong bagay. Doon ay napag-isip-isip ko na may mga mali nga sa mag-ina ko tuwing magvi-video call kami sa gabi. Kaya hindi ko sinabi kay Cheche ang mismong araw ng pag-uwi ko. Natatakot ako para sa mag-ina ko at sa aking nanay Mystery. Nang makauwi ako ng Pilipinas ay nagchat ako sa kaibigan namin sa kabilang bahay na kung pwede ay doon muna ako tumuloy sa kanilang bahay para na din makausap ko yung kasambahay niya. Maraming salamat sa pagsabi sa akin, pero hanggang ngayon hindi pa din ako makapaniwala na kinukulam yung mag-ina ko. Ang totoo po niyan, kuya. Yung pinsan ko lang ang nagsabi sa akin na kinukulam sila Ate Cheche. Pero bago po yun, talagang nakikitaan ko na ng kakaiba yung pagkilos nila sa bahay. Nagbago talaga sila simula nang dumating si Lucy. Pagbabago? Tulad ng ano? Una, si nanay po ang madalas naglilinis ng bakuran nyo at nagtatapon ng basura, habang si Lucy naman ay hindi lumalabas ng bahay. Pangalawa, si Ate Cheche. Diyos ko, paglalabas ng bahay, pawis na pawis, pagod na pagod. Parang kakatapos lang maglaba o maglinis ng bahay. Siya rin yung nakikita kong magsampay. Tapos si Lucy, nasisilip ko sa bintana, nanonood lang ng TV. At nung minsan nga ho na kinausap namin si Ate Cheche, parang balisa siya Hindi ko siya makausap ng matino. Para bang takot siya kay Lucy. Mawalang galang na po. Ako po si Lily. Ako po yung dapat na magtatrabaho sa inyo. Sa totoo lang po, ang pamilya ni Lucy ay may lahing mangkukulam sa aming probinsya. Kababata ko po siya. Nung nalaman niyang luluwas ako ng Maynila, ay nagsabi ito sa akin na gusto niya daw sumama sa akin para makapagtrabaho rin dito. Gusto niya daw takasan yung lahi nilang mangkukulam. Humindi po ako sa kanya dahil natatakot ako na magalit sa akin ng kanyang pamilya. Kaya sabi ko, sa susunod na lang at magpaalam muna siya. Pero sa di ko inaasahan, biglang sumama ang pakiramdam ko. Ilang linggo akong nagkasakit, kaya nga hindi ako agad nakapunta sa inyo at nauna pa siya sa akin. Pasensya na po kayo. Hindi ko po alam na gagawin niya yun sa pamilya niyo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita sinisisi. Hindi mo naman alam yung gagawin niya. Pero ano bang maganda nating gawin? Paano ba natin masusolusyonan yan kung talagang kinukulam nga sila? Sabi po ng tiyuhin ko ay may ginagawang ritual ang mga kumukontrol sa tao. Malamang po ay nasa kwarto niya ito.
At dapat niyo pong masira yun. Ganun ba? So dapat mapaalis ko siya sa bahay muna. Hindi po. Dahil baka magdahilan lamang ito na kukuha ng gamit sa kwarto niya at mailagay din kayo sa ritual. Ang malamang po ay tututo lang pamilya niyo pag pinaalis niyo siya agad. Sa bagay, tama ka nga dyan. Baka magkos lang ng komosyon doon sa bahay at maunsyami pa yung plano natin. Maging normal lamang po kayo kuya sa loob ng bahay. Magpanggap kayo na walang napapansing kakaiba. Pero dapat po ay maunahan niyo siya sa kwarto niya o kung saan man niya ginagawa yung ritual sa bahay ninyo. Nang malaman ko ang lahat ng mga dapat kong gawin, ay saka na ako umuwi sa aming bahay. Nagdasal ako na sana ay gabayan ako ng Diyos sa aking gagawin. Nagpasalamat naman ako sa kaibigan ko at mga kasambahin niya. Nasa harap na ako ng aming gate. Kinakabahan ako at nag-doorbell na ako. Nakita ko ang lumabas ng pinto ay ang asawa ko. Doon nga ay tumulo ang luha ko nang makita ko si Cheche na parang stress na stress sa gawaing bahay. Tinawag ko ito at kita ko ang pagkagulat niya. Bigla itong yumakap sa akin at umiiyak. Sunod na lumabas si nanay na buhat-buhat si Clyde. Ang huli namang lumabas ay si Lucy. Ang walang hiya, kita ko na parang nagbuhay donya siya sa bahay namin. Wala kang makikitang bakas na ito ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Kita ko na bigla itong papasok sa loob ng bahay, pero tinawag ko agad ito. Lucy, pakidala nga yung gamit ko sa loob. Pwede ba hintayin mo kaming makapasok muna lahat sa bahay bago ka pumasok? Opo, sige kuya. Kita ko ang pagkabahala niya habang lumapit ito sa amin. Agad kong binuhat si Clyde at pumasok ako ng bahay, kasunod ang asawa at aking nanay. Pagpasok ko ay agad akong niyakap nilang tatlo at tuwang-tuwa kami na magkakasama ulit kami. Pagkadala ni Lucy ng mga bagahe ko sa loob ay nagpaalam agad itong matutulog na para maaga magising bukas. Doon ay nagkaroon ako ng ideya na nasa loob ng kwarto niya ang sinasabing ritual ni Lily. Sandali lang Lucy. Paghain mo nga muna ako, nagugutom na ako eh. Kami na lang ni Nanay Tim at pagod na si Lucy sa gawaing bahay. Sa pagkakataong yun ay hindi ko pinapansin ang mga sinasabi ni Cheche. Nakatuon lamang ang atensyon ko kay Lucy. Narinig mo ang sinabi ko, di ba Lucy? Sige na, mabilis lang naman yun. Opo, masusunod kuya. Sumunod ito at halata sa mga kilos niya na hindi siya ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Hindi niya alam kung saan hahanapin ang mga plato at mga kutsara. Doon ay kumpirmado ko na tama talaga ang sinasabi sa akin nila Lily. Sandali akong bumitaw sa pagkakayakap ko kay Clyde at nagpunta ng kusina. Nandun din po kasi yung kwarto ni Lucy Mystery. Habang pinapanood ko siyang maghain ng aking kakainin, ay nagtungo ako sa pinto ng kwarto niya. Nagulat ako na nakalak yun. Nakalak po yan kuya. Nasaan ang susi nito? At bakit mo nilalak itong kwarto mo? Privacy ko yan kuya. Kaya dapat lang pong nakalak yan, di ba? Oo nga naman, Tim. Privacy niya yung kwarto niya eh. Dito ay medyo naiinis na ako kay Cheche dahil ipinagtatanggol pa niya. Anong privacy? Pamamahay ko to. Kaya karapatan kong pumasok sa kahit anong kwarto na gusto ko.
pilit kong hinahanap sa kanila ang susi hanggang sa narinig ko na lang si Lucy na magsalita. Alam mo na siguro dahil kay Lily, no? Sandali akong natigilan at nang lumingon ako sa kanya ay may hawak na itong kutsilyo. Hindi siya ang inintindi ko, mystery. Ang inisip ko ay mabuksan agad yung pinto. Kaya buong lakas ko po itong sinipa at bumukas naman ito. Laking gulat ko sa nakita ko sa loob ng kanyang kwarto. May mga patay na ibon at pusa. May mga manika na may nakadikit na larawan nila Cheche at Clyde at ng aking nanay. May nakaguhit ding isang simbolo sa sahig na gawa sa dugo ng hayop. At doon nakapatong yung mga larawan nilang tatlo na may tig-iisang kandilang itim. Akma na sana akong susugurin ni Lucy, pero pumasok agad ako ng kwarto para patayin ang mga kandila dito. Biglang tumakbo si Lucy palabas ng bahay at natauhan ang pamilya ko pagkatapos kong patayin ang sindi ng kandila. Yumakap sila sa akin at umiiyak dahil ginusto daw nilang magsalita pero parang pinipigilan daw talaga sila. Doon lang nila nalaman na dahil ito sa kinukulam nga sila. Agad akong tumawag ng guard sa subdivision at inireport ko na may isang babaeng tumakbo sa loob ng subdivision. Pero hindi ko na sinabi sa guard ang nangyaring pangungulam sa aking pamilya sa kagustuhan na din ni Cheche. Sa kasamaang palad, mystery, ay hindi na nakita pang muli si Lucy sa loob ng subdivision. Ang malamang ay pakalat-kalat pa din ito at humahanap ng mabibiktima. Sa pasasalamat ko ay kinuha namin si Lily na maging kasambahay namin dahil na din sa mga naitulong niya. Pero may isa pa kaming ikinagulat, mystery. Habang naghuhukay kami upang ibaon at sunugin ang mga gamit ni Lucy, ay nadiskubre naming mayroon pa palang nakabaon na mga buto ng hayop kasama ang larawan ng aking pamilya. Kung nagkataon raw po na hindi namin ito napigilan, ay hindi lalaon na magiging pagmamay-ari na ni Lucy ang aming bahay at marahil wala na rin ng aking pamilya. Buti na lang talaga at natulungan kami ng mabubuting kapitbahay. Dahil dito sa pangyayaring ito, si Cheche ang lubos na naapektuhan. Nahihiya siya sa nangyari. Pakiramdam niya ay siya ang may kasalanan kung bakit nakapasok sa aming buhay ang babaeng yun. Ngunit lagi naming pinapagaan ang loob niya at pinapaintindi namin sa kanya na wala naman talagang may kagustuhan dun. Sadyang mayroon lang talagang maiitim ang dugo na kayang manakit ng kapwa. Hanggang dito na lamang po, mystery. Nagpapasalamat kaming mag-asawa sa pagbabasa nyo sa aming kwento. At sana po ay maging ligtas kayo, pati na rin po ang inyong mga tagapakinig.